Mga ka-RSP, alamin naman natin ang lahat ng organs sa ating katawan ay konektado sa isa't isa. At isa sa pinakamahalagang organ na madalas hindi gaano nabibigyan ng pansin ay ang thyroid gland. Kaakibat nito ngayong Enero, ipinagdiriwang po natin ang Thyroid Awareness Month. Kaya naman ngayong umaga, kasama po natin si Dr. Louie Gutierrez, isang ENT at Head and Neck Surgeon upang magbahagi ng mahalagang impormasyon patungkol dito. Doc, good morning at welcome back to Rise and Shine Pilipinas. Yes, good morning Leslie and Sir Audrey, no? At nagagalak akong makasama niyo ulit dito sa inyong programa. Yun, welcome back, Doc. Gumising siya ulit ng maaga for us. Ayan, para po sa kaalaman po ng mga ka-RSP natin, ano po ba talaga yung pinakagampanin po ng thyroid gland sa ating katawan? Yes, Leslie. Ang thyroid gland ay isang maliit na glandula, no, na matatagpuan dito sa unahang bahagi ng ating leeg. Maaring maliit lamang ito, pero ito po ang nagre-regulate ng metabolismo sa buong katawan ng isang tao. Ang kasama dito yung pagtibok ng puso, no? Ay yung paggamit ng enerhiya sa ating mga kinakain ng mga pagkain, pati mood and emotions ay nare-regulate ng ating thyroid gland. No? So, yes, malaki yung gampanin ng ating thyroid gland. So pag bad trip ka, pwede mo isisi, no? Ikaw na to. Oo, yung thyroid gland ko yun eh. Pero ito, Doc, seryoso. Ano po ba yung thyroid cancer? At paano po ito naiiba sa ibang uri ng cancer? Oo. Ang thyroid cancer ay isa sa laganap na cancer dito sa ating bansa. Actually, pang-anim or pang-pito siya sa yung most common cancer dito sa Pilipinas. And ang thyroid cancer ay nagagamot naman po. May apat na uri ng thyroid cancer. Ito ang papillary, which is the most common, and usually ito yung nakikita sa ating mga kababaihan. Ang sumunod dito ay yung follicular thyroid cancer, medullary thyroid cancer, at yung pinaka-aggressive, ibig sabihin, pinaka-delikado, no, ay ang ating anaplastic thyroid carcinoma. Ayun. So, nasabi na kasi ni Doc kung gaano kalaganap yung thyroid cancer dito sa Pilipinas. So, ano naman po yung mga symptoms na dapat po nakikita na agad? Or meron bang gano'n na talagang mabilis mapansin o later na lang siya makikita? May sumasakit po ba? Kailangan gano'n? Pangkaraniwan, Audrey and Leslie, no, ang thyroid cancer ay may makakapanga sila na bukol doon sa kanilang lalamunan. Ito ay maaring gumagalaw, or kapag sobrang laki na, ito ay fixed, no? Fixed na, hindi na gumagalaw dahil sobrang laki na ng bukol. Maliban dito, naapektuhan yung paglunok, no? Kapag kumakain, ang paghinga, kasi meron na itong mga parang umiipit na, no, doon sa daanan ng hangin at pagkain. Minsan, kapag apektado na rin yung tinatawag na recurrent laryngeal nerve, yung ugat na nagpapagalaw ng ating vocal cords, nagkakaroon ng pamamaos ang pasyente. At kapag sobrang grabe yung thyroid cancer, na may mga kulani na makakapa din dito sa paligid ng kanilang leeg. Well, nasa po banda sa leeg? Kasi kapag lalaki ka, sa upper, Adam's apple, Adam's apple, yes, yes. Saan po ba banda? Andito siya, Audrey, no, sa unahang bahagi, sa ibaba ditong Dito ating mismo. Adam's apple. Sa ibaba Kasi ng Adam's para apple. siyang butterfly shape, eh, no? Meron may left lobe at saka yung pinakagitna niya, yung tinatawag na isthmus. So, maaring lumaki yung isang side lamang, maaring yung right lobe, or pareho, no, right and left lobe. Minsan naman, meron tayong tinatawag na nodular kapag isang maliit na nodule, or multinodular kapag bukol-bukol. So, isang bukol-bukol paglaki ng- kumakalat o hindi? Dito O lang? isang malaki lang siya? Isang malaki lang yun. Oh, yun yung nasa nakikita thyroid gland natin lang. na Oo. elderly. Tapos may parang bola dito sa... Para Yes. goiter. Parang goiter na rin, ano? Pero- Goiter yun. Yung tawag doon. Kapag lumaki yung thyroid gland, tawag doon ay goiter or bosyo sa Tagalog. Ngayon, syempre, nauna na kasi napag-usapan natin yung thyroid cancer. Pwede kasi maging benign yan or malignant. Kumbaga, hindi lahat ng bukol dito sa ating leg kapag nakapanyo, misnomer yun, baka akala cancer agad. So, kailangan natin ng ilang mga diagnostiko tulad ng, syempre kapag nasa lab natin, history PE, kailangan natin ng fine needle aspiration biopsy. Dito malalaman kung cancer ba or benign yung isang lesion. Minsan ginagamitan din ng ultrasound para malaman kung cystic or solid itong tumors na to. At kapag sobrang laki, pwede tayong gumamit ng tinatawag naman na CT scan or mga MRI para lang matukoy, no, kung yung laki nitong thyroid gland. Ito po ba yung namamana?
Yes, oo, mataas yung probability na ito ay mamana. Maaari ditong yung makuha odds sa exposure to radiation sa mga gamot na iniinom tulad ng mga amiodarone, no, yung mga anti-arrhythmic drugs to lithium, mga ginagamit sa psychiatric patient, mga bipolar mood disorders. No, so maaaring mag-cause ng paglaki ng thyroid gland, maging bosyo. Maliban doon, sa pagkain, mga yan. endemic areas, lalo na yung walang mga iodine, lalo yung mga tao nasa bundok, probinsya, wala silang means na magkakuha ng mga seafoods, no? Yan kasi mga sources of iodine, seafoods, milk, egg, yung mga ganun, no? So, kapag kulang sila sa ganyan, maaari ding magkabosyo. Yung paninigarilyo po at iba pang uri ng addiction or mga vices. Bisyo. Yan yung pinaka most common sa mga cancer-related mga pathologies, no? Alcoholic drinking and smoking. So maaari ding mag-cause, no, ng malignancy. No, hindi lang sa thyroid pero baka doon sa kanilang larynx, yung daanan ng hangin. And dapat maiwasan mga ito. Pero ito po ba yung napapagaling o na-ooperahan? Yes, napapagaling na totally ito. mawawala Kung pinag-uusapan natin ay yung thyroid cancer odds, dun nga sa 4 na nabanggit ko, yung unang 3 ay mas madaling magamot, pero yung anaplastic, siya po yung most aggressive, mas mahirap mapagaling. Pero gumagaling naman, Yes, Doc. oo, lahat. Yun naman pala. Oo. Pero panghuli na lang po, Doc, Yes. no? Mensahe na lang po, kasi ngayon po ay Thyroid Awareness Month. Yes, Miss Leslie, no, kapag meron po na kapa na bukol dito sa bahagi ng inyong leeg at mga bukol-bukol sa mga gilid, no, mga kulani malamang yan, ay huwag po kayong mag-atubili na sumangguni sa ating mga specialist ng doktor, lalo sa makasapi ng Philippine Society of Otolaryngology Head and Neck Surgery. Kami po ay handang gumabay sa inyo para mabigyan kayo ng tamang lunas. Ingat po tayo mga kababayan. Ano? Yes. Pag may nakakapana dyan, may abnormality, mas maganda magpakonsulta sa ENT o sa mga eksperto. Again, maraming salamat po, Dr. Louie Gutierrez, sa pagbibigay ng oras at information sa ating ngayong umaga. Maraming salamat. Salamat, Salamat po. Salamat, Leslie.